Some parts of Bulacan are now under a state of calamity due to flooding. And for more updates, we have mobile journalist Arles de los Santos joining us live from there. Arles, kamusta ang sitwasyon sa Bulacan? Magandang umaga, Gretchen. No? Nandito tayo ngayon sa magkadugtong na barangay, ang Barangay May Sulaw at Barangay San Miguel, kung saan nga ay dalawa ito no, sa 29 na mga barangay dito sa Kalumpit, Bulacan na nalubog sa baha dahil nga sa habagat at sa sunod-sunod na pag-ulan na naranasan sa maraming bahagi ng Kamaynilan at mga kalapit na probinsya nito. Ngayon, bibigyan ko lang kayo, Gretchen, ng mabilis na tour. No? Kung makikita ninyo dito, ang ilang mga bahayan dito ay halos first floor na ng kanilang mga bahay ang baha. Actually, kanina sa ating paglilibot ay iba-iba ang lalim ng baha dito. No? Mayroong mga hanggang bewang, mayroong hanggang dibdib, mayroong mga hanggang lieg at mayroon na ring mga lampas tao. Ang problema dito, Gretchen, ay hindi lamang mga tao ang apektado nito, kundi ayan, makikita ninyo ang mga pusa at ang ilang mga aso at ang mga alagang manok dito ay kanya-kanyang diskarte na rin para hindi sila malubog dito sa baha. Kasi Gretchen, ang May Sulaw at ang Barangay San Miguel ay dalawa sa barangay dito no, sa Kalumpit, Bulacan, katabi mismo ng Pampanga River. Kaya naman kapag tumaas ang tubig dito sa Pampanga River ay tuloy-tuloy din ang pagpasok ng tubig dito. At actually kalibel na nga ng Pampanga River ang tubig baha dito. At ang pinangangambahan pa nila, Gretchen, ay maaari daw magkaroon ng high tide maya-maya lamang mga tanghali. No? Kaya naman inaasahan nila na tataas pa ang tubig baha dito. Gretchen? Wiles, wala tayong masyadong nakikitang tao sa paligid mo, ano? I mean, nasan sila ngayon? At pangalawa, wala bang kuryente dyan dahil ganyang kalala yung pagbaha? Ito, Gretchen, yung ilang mga residente dito, no, kanya-kanya silang diskarte at silong sa kanilang mga tahanan at naghahanda rin sa kanilang mga bangka dahil nga kahit anong oras ay pwede na namang umulan at dahil nga baha, mahirap gumalaw. Ang iba dito ay lumulusong na lamang sa baha kung wala silang pambayad sa kanilang mga bangka dahil nga kailangan pa rin nilang bumili ng kanilang mga ulam at mga pagkain para maitawid pa rin ang kanilang araw-araw. Sa ating pakikipanayam, medyo mabagal daw ang dating dito ng mga relief goods o ng mga pagkain. Pero sa usaping kuryente naman, actually may kuryente dito at sa kasamaang palad, Gretchen, may naiulat kagabi na mag-asawa no, dito sa Kalumpit, Bulacan na pumanaw nga matapos makatapak ng live wire habang kumukuha ng kanilang mga gamit sa kanilang mga tahanan. Oo, so kung may kuryente dyan, paano iniiwasan yung mga ganun pang insidente nung ginagawa ng mga tao? May ilang mga residente dito, Gretchen, na pinatay na mismo no, ang switch ng kuryente sa kanilang bahay dahil yung iba na may mga second floor, kung di man sila nababaha sa taas na bahagi ng kanilang bahay, syempre ang ilan daw dito ay naiinitan pa din at kailangan ng electric fan. Lalo ngayon na medyo nag-subside ang ulan pero mahina na rin ang hangin pero yung tubig ay nananatili dito. Actually, pati naman daw yung inumin, yung tap water ay meron naman daw dito so far. Okay, anong ang prediction nila sa paghupa ng tubig dyan? Inaasahan nila, Gretchen, na magpapatuloy pa din ang tubig baha na ito ng mga ilang araw pa raw. Dahil hanggat sa nagpapatuloy ang pag-ulan at tuloy-tuloy ang daloy ng tubig sa iba pang mula sa iba pang mga tributaryo ng Pampanga River ay patuloy ang pagtaas ng tubig dito. At yun nga daw, lalo may dalawang bagyo na inaasahan at medyo norte din ang tatamaan. So ine-expect na nila na ilang araw pa tatagal ang baha na ito. Okay, maraming salamat sa iyo sa updates mula dyan sa Bulacan. Mag-ingat ka. We have mobile journalist Arles de los Santos reporting to us live from Bulacan.